Hi! Join me as I travel and explore the 82 beautiful provinces of the Philippines. In this video, pupunta ako sa probinsya ng Negros Occidental. Good morning! Kakadating lang namin sa Bacolod Silay International Airport. 6 a.m. And from here, sasakay kami ng tricycle papuntang Silay. Doon kasi kami magbabas papunta sa Cadiz, sa Lacawanay. Ayan, from the airport, ayun na, nakikita ko na sila. Naglalakad lang kami papunta sa tricycle terminal sa labas kasi doon kami sasakay pa Silay. Mas mura kasi yung pamasahe doon. Nagbayad kami ng 200 pesos for 3 persons for a 10 minutes tricycle ride mula sa Bacolod Silay International Airport papuntang Silay Public Plaza. Mas mura sa tricycle compared sa mga van sa loob, offering 100 pesos per head. Ayan, so bago kami sumakay ng bus pa Cadiz, nag-side trip muna kami dito sa Balay Negrense. Dito na kami nagpababa ng tricycle. Ang Balay Negrense ay isa ding museum. But last June 2023, sinara muna ito for renovation and they are planning to reopen 6 to 12 months from now. But you can still visit Balay Negrense from the outside gaya ng ginawa namin. From Balay Negrense, naglakad lang kami papunta dito sa Silay Plaza. Maaga pa kaya hindi pa masyadong mainit dahil pang nagja-jogging. Tapos, pipicture lang kami dito sa church na to saka sa I Love Silay signage. Ayan, bumili muna kami ng breakfast dito sa McDo sa tapat ng Silay Plaza. Tapos dito na kami mag-aabang ng bus papuntang Cadiz Viejo or Martisan Crossing. Mga 1 hour lang daw yung biyahe. Ayan, nakasakay na kami ng bus pa Martisan Crossing. 170 per head, aircon bus to. After more or less 1 hour na biyahe, dito kami nagpababa sa Martisan Crossing. Yung pamasahe sa bus is 170 pesos. And from here, sasakay kami ng tricycle papunta sa port, papuntang Lacawan. From Martisan Crossing ay sumakay kami ng tricycle papuntang Lacawan Ticketing Office. It is a 10-minute ride and nagbayad kami ng 50 pesos each, total of 150 pesos for 3 passengers. Ayan, so after 10 minutes na tricycle ride, nandito na kami sa port pa Lacawan Island. From here, tanaw na yung mismong Lacawan Island and dito sa mainland terminal nila, dito kayo magbabayad ng 750 per person. Included na dun yung cottage and round trip boat ride. Kaya lang, kailangan pang mag-antay ng ibang pasahero kasi kailangan punuin yung bangka. Dapat at least nasa 20 passengers kayo. Pagka mag-special trip kayo, 1,500 papunta, 1,500 pabalik. Tapos dito may mga mabibilan din ng food and souvenirs. But may corkage fee pagdating doon sa island. Yan. So from the port, tatawagin yung number na binigay sa inyo. Pag tinawag na yun, napunta na kayo sa bangka and dito kayo maglalakad papunta dun sa boat. Ayan. The boat ride to Lacawan Island is around 20 minutes. Better na bumili na kayo ng mineral water sa port para mas makatipid pagdating sa island. Hi, after mga 20 minutes na boat ride, nandito na kami sa Lacawan Islands. Malapit lang siya kasi nga tanaw na tanaw siya mula sa port. Tapos pagdating dito, bibigyan kayo ng mga assigned umbrellas. Ito, ayan. Ito kami sa number 4. Tapat na tapat kami dito sa mismong beach. Ayan. Ayan. Diba? Ganda. So, dito kami magstay lang. Chill lang kami. Ayan. Habang sobrang init, kasalukuyan kaming photo ops, video. Ayan. Ako balik ako sa cottage, ang init.
Ang Lackawan ay isang banana-shaped island na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Ang ibig sabihin ng pangalang Lackawan ay to walk dahil kapag low tide lumalabas ang sandbar na maaaring lakaran ng mga turista. Pwede rin kayong mag-overnight sa isla dahil bukod sa restaurant, bar and cafe, ay meron ding hotel rooms ranging from around 4,000 to 14,000 per night. Ayan, so time check 12:30 PM. Nag-aantay na kami dito sa waiting area kasi around 12:30 to 1 PM babalik na kami doon sa port. Inaantay lang na mapuno ulit yung bangka, dapat 20 packs ulit. And pagbalik namin sa port, sasakay lang ulit kami ng tricycle, tapos bus pa Bacolod. And then ang next destination namin is yung The Ruins. So update na lang namin kayo kapag nandun na kami sa The Ruins. From Martisan Crossing sa Cadiz City, sumakay kami ng bus papuntang North Point by Ayala Malls sa Talisay City. From there, sumakay naman kami ng tricycle papuntang The Ruins. We arrived sa The Ruins around 2:30 PM. Please check their Facebook page bago kayo magpunta dahil may mga dates na sarado sila for private events. Ang entrance fee sa The Ruins ay 150 pesos for adults, 120 for senior citizens and PWD, and 100 for students. They also have a special entrance fee of 400 pesos, consumable of food and drinks sa The Piazza Ruins Cafe. Ayan, merienda muna kami dito para makakuha din kami ng table and may mababaan kami ng mga gamit namin. Ito lang yan sa tapat ng The Ruins. Ayan, merienda muna. Sugar cane, juice, tapos yan, pizza. Hi! Ayan, tutur namin kayo ngayon sa loob ng The Ruins. The Ruins Mansion is the remains of an ancestral home built in 1920 by a wealthy sugar baron named Don Mariano Ledesma Lacson. Pinagawa niya ito bilang pag-alaala sa kanyang asawa na namatay noong 1911. But during the Second World War around 1942, sinunog ito ng mga Pilipinong gerilya sa utos ng bansang Amerika. Ito ay para hindi magamit ng mga sundalong Hapon ang lugar bilang military office. 3 araw na walang hintong nasunog ang mansyon hanggang sa matira na lang ay ang mga sementong parte nito. Sa kasalukuyan, ang The Ruins ay tinatawag din na Taj Mahal of the Philippines at isang sikat na atraksyon sa mga turista na bumibisita sa Negros Occidental. They also have a souvenir shop where I bought a beautifully designed ref magnet. Sa ganda ng lugar ay di namin namalayan na 2 hours na pala kami sa The Ruins. Kaya around 4:30 PM, sumakay na kami ng tricycle papuntang main highway for 150 pesos for 3 passengers. And from there, sumakay kami ng modern jeepney for 14 pesos per passenger papuntang Red Doors downtown Bacolod, kung saan kami mag-i-stay for the night. Ayan, dito na kami sa hotel namin.
Red Doors Inn, Downtown Bacolod. Yan, mga nakahiga sila ngayon. Bagsak. Pero nagpapahinga lang kami kasi 7 PM lalabas kami, kakain kami sa Manukan County. Ayan, magdi-dinner na kami dito sa Manukan Country. Stretch to ng restaurant na, iba't ibang restaurant na nagbebenta ng mga inasal dishes, chicken inasal dishes. Tapos dito kami sa, wait tayo, Nena's Rose. Isa to sa mga sikat online. Order na kami. Yan, kakain na kami. Game. Manukan Country is a complex of stalls serving Bacolod's famous chicken inasal. This is just less than 5 minutes jeepney ride mula sa aming hotel. Nagbayad kami ng 125 pesos each para sa pecho inasal with plain rice. This is definitely a must-try kapag nasa Bacolod kayo. And for our dessert, hindi namin pinalagpas ang napakasarap na Napoleones. Good morning! Day 2 ng aming Negros Occidental trip. And nandito kami ngayon sa Capitol Park and Lagoon, kung saan nandito rin yung kanilang provincial capital. Yan. So malaking park siya, sobrang daming nag-exercise and namamasyal, lalo na ngayon umaga. Kaya kami pumunta rito kasi magpapapicture ako dun sa Negros Occidental signage. So ayan. Apart from the Capitol Park and Lagoon, malapit na din sa area ang The Negros Museum at ang Provincial Capital Zoo. We also ate our breakfast sa Cafe Tolio na nasa loob na rin ng Capitol Park and Lagoon. Alright, next stop namin is itong Bacolod City Plaza. Less than 5 minutes away lang to from Capitol Park and Lagoon, and gusto ko magpa-picture dito sa signage na to kaya nagpunta kami dito. Tapos ayan siya. Malapit lang din dito yung San Sebastian Cathedral and yung Bongbong's Pasalubong. Ayan sila. Dito tayo ngayon sa Cathedral of Bacolod. Tatawid lang kayo from Bacolod Plaza. Makikita nyo na to. Ayan siya. The Cathedral of Bacolod or San Sebastian Cathedral was completed around 1882. It is now 141 years old. After that ay bumalik na kami sa hotel namin para kunin ang mga gamit namin at mag-check out. Time check, 10 AM. Nandito kami ngayon sa South Bus Terminal ng Bacolod City. And from here, pabiyahe kami ng 5 hours papunta Dumaguete City, Negros Oriental. Ang Negros Occidental ay ang 48th province sa aking Project 82 Philippines. 34 province to go, #Pilipinas muna.